Signal words denoting time. Yun discuss, basahin nyo kanina mga signal words. Tapos, pwede din yung repetition of keywords. Kaya yung dinidiscuss ko mga last week. Last week na nandito ako. Yung pag may gusto tayo i-emphasize na thought sa isang paragraph, pwede yung gusto rin yung natin. Just like, halimbawa, sinabi nila, word na dream, di ba? Or dreams, ganyan. Ganon, yung repetition of words. Tapos, pronoun reference. Hindi naman pwede paulit-ulit dito sa paragraph na in their formation. So, dapat mag-substitute tayo. Which is, so, yun. Wala naman tanong doon. Yun, summarize lang natin na yung partner by process, pwede siya, ginagamit siya in many forms. Yun nga, yung to receive and give instructions, simply for the readers how the process is done, historical events, scientific procedures. Tapos yan, yun yung dapat natin tandaan sa pag-analyze ng isang process, partner by process. So ngayon naman, i-discuss naman ni Colin kung paano magsulat ng isang partner by process. Ano lagi tawag dito? Naka-order yan. Explain ko lang po ang lang. Asan yung book? Page 76, writing the paragraph. So, hindi na ako magbabasa ng sample. Alam ko naman yung pinag-usapan. Number 1, free writing. Sample si tayo kasi yung pumadali. Exhibition for community. So, pagkatapos nun, understanding na paragraph, balik-balik dito. Meron tayong vocabulary words, tapos questions para mas maintindihan yung binasa natin yung argument. Tapos, analyzing the paragraph. Kung nga, hindi siya nakikita dito sa first one. Unity and those moments. Parang ano lang siya, parang further explanation lang. Tapos, guided writing. Siege. Ito, may such time ng guided writing dito. Nakikinig ko na lang para hindi ko na kasi Number 1, let your thoughts on the subject, then or be organized. In short, kung kayo ng inspirasyon para masulatan nyo yung makagawa kayo na maayos na paragraph. Diba, example nito yung midterm sa final exam natin, paano yun, writing. Siyempre may inspirasyon kayo bago nyo mag-isulat yun. Number 2, don't feel too overwhelmed. So, we discussed din dito yung speaking before an audience is no far-fetched idea. Don't feel too overwhelmed. Huwag kayong makabahan, huwag kayong ma-intimidate kapag nagsasalita kayo sa harap. Number 3, speak clear. Dapat maintindihan ng audience yung sasabihin nyo kasi syempre, crucial yun. Number 4, add an attractive beginning and a forceful ending. So, kailangan bibigyan nyo ng idea yung audience na yung tatatak sa isip nila. Number 5, finally, find time for frequent and thorough rehearsing. So, bago kayo magsalita, kailangan syempre nire-rehearse. Diba? Para din yung manuscript. Bago nyo isulat, iisipin nyo muna. Pag nasulat, babalikan. Para consistent yung idea. Number 6, having taken an inventory of your ideas, organize them in an outline. So, self-explanatory, kailangan organize yung ideas nyo. Kailangan step by step. Hindi ko na magsama natin. Number 3, free writing. Ito na yung free writing, madali lang to. Ang example nito, midterm sa final project natin, yun nga yung ulit ko lang. Number 4, evaluating clear work. So, ito yung gagawin nyo, di ba magpa-partners tayo? Yes. Pwede kayo mag-exchange, tapos sabihin nyo kung ano yung thoughts nyo dun sa storya ng partner nyo, ganun. Evaluating clear work. Reading skill enhancement, page 80. Reading skill enhancement, recognizing context clues. So, number 1, makibasa nga yung letter A. Ayaw nyo na magbasa. Ako na lang.
The loud, shrill cries of the blue jays broke the early morning silence as they raucously called other jays to the bird feeder. The use of familiar words, loud and shrill, coupled with cries, alerts the reader to the meaning raucously, which is something rough sounding or loud. So context clues, magkakasama sa isang sentence, yung loud, shrill, and cry. Magkakapahay kasi ng lahat. So, ibig sabihin na parang nagbibigay ng idea dun sa meaning ng raucously, which is rough sounding or loud. Example number 2, the Monsignor, like the village priest, blessed the pilgrims at the shrine with gentleness and compassion. So magkasama yung Monsignor at saka yung village priest, meaning yung Monsignor, something to do with Catholic Church. Number 3, Marikina is located in an active seismic area. So seismic, yun yung, di ba may connection siya sa seismograph? So something to do with earthquakes. Yun yung context clues. Parang nagbibigay siya ng hint kung ano yung ibig sabihin yung yung word. Doon tayo sa table, types of context clues, formal definition. Sa formal definition, many plant rhizomes, underground stems, or root stems offer an excellent source of nutritious food. So yung formal definition, binigay niya yung word, binigay din niya yung ibig sabihin ng word. So ibig sabihin ng the reader is given the definition of the word rhizomes, which means an underground stem. So meron na tayong idea agad doon. Yun na yung context ko din, yung formal definition direction. Number 2, contrast. The English students were tractable that he had anticipated. The fact in his obstinate, fifth-period class resisted an appeal to participate in some oral meeting. Only as used with the word obstinate and resisted in the instances. Pero explanatory. Dalawang words, tapos nagkabalik-taran sila ng meaning. Ayun na yung context nyo doon. Number 3, synonyms. Synonyms, alam nyo na yan. Number 4, antonyms, alam nyo na din. Number 5, summary. Shane was completely distraught. She could not find her glasses. Her papers were all over. She did not know how to get to the vet's office, but she had to get the intercom to the doctor. So, yung ano dito, yung word na medyo complicated is distraught. Pero in-explain na siya. So, ang ibig sabihin, parang nagbigay sila ng scenario, hindi niya mahanap nga yung salamin niya. Ibig sabihin ng distraught, mentally confused or extremely troubled. So, yun na yung end ng report namin. Salamat na makikinig kung may nakinig talaga. Nakikinig